Kumusta? Alam ko medyo nakakakaba siguro yung pinagdadaanan mo ngayon, pero relax lang, huwag kang mag-alala. Isipin mo na lang na ako yung nurse mo at andito ako para samahan ka. Pag-usapan natin lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa anti-rabies vaccine mo, okay? O, sige. Bago ang lahat, hinga muna tayo ng malalim. Inhale, exhale. Ayan. Tandaan mo, nandito kami para sa'yo. Itong gabay na to, ginawa namin para mas maging kalmado ka at malinaw ang lahat sa'yo. Step by step, aalalayan ka namin. Magiging maayos ang lahat. Okay, game na. Simulan natin sa isa sa mga pinaka-common na tanong. Ano ba yung mga kailangan mo munang iwasan sa pagkain at inumin para siguradong 100% efektibo ang bakuna? Ito yung laging tanong. Ano po ba ang mga bawal? Huwag kang mang-alala, simple lang naman yung mga to. Isa-isahin natin para malinaw na malinaw sa'yo. Unang-una, iwas muna tayo sa alak, kahit anong klasen alak. Importante rin na sabihin mo sa amin kung umiinom kanyang gamot na may steroids o kaya gamot para sa malaria. Bakit? Kasi pwede nilang maapektuhan kung gaano kaganda yung magiging response ng katawan mo sa bakuna. Ngayon, sa pagkain naman, medyo magtitiis muna tayo ha. Iwasan muna natin yung mga malalansa tulad ng isda, manok, itlog, hipon at alimango. Kasama na rin dyan yung mga medyo maalat tulad ng bagoong at patis at yung mga processed meats. Alam mo na, tocino, longganisa. Sandali lang naman to para lang makasiguro tayo na hindi magkakaroon ng kahit anong reaksyon na pwedeng makasagabal sa bisa ng bakuna mo. Okay, so tapos na tayo sa bawal. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga posibleng maramdaman mo pagkatapos maturukan. Tandaan mo lang ha, normal lang to. Huwag agad kakabahan. So, paano kung mapansin mo na medyo namumula, nangangati o namamaga yung parteng tinurukan? Normal na normal yan. Kumuha ka lang ng maligamgam na tuwalya tapos itapal mo doon. Kung medyo nilalagnat ka naman, okay lang uminom ng paracetamol. Ganun lang kasimple, di ba? Pero may mga pagkakataon na kailangan mo kaming i-contact agad. For example, kung yung pangangate o pamamantal ay kumalat na sa buong katawan mo, o kung parang nahihirapan kang huminga, o kaya naman yung lagnat mo ayaw bumaba. Huwag kang mag-atubili. Tawagan mo agad o puntahan ang inyong Animal Bite Treatment Center ha. Mahalaga yan. Okay, ito na. Kung may isang bagay kang dapat tandaan sa lahat ng ito yon. Mayroong kang golden rule, isang bagay na parang ginto ang halaga habang ginagawa natin to. Yan ang iyong vaccination card. Yes. Number 1 rule. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Yung vaccination card mo para yang passport mo sa buong prosesong ito. Diyan kasi nakasulat lahat. Kaya please, sa bawat balik mo dito sa clinic, siguraduhin mong dala mo yan ha. Diyan kasi namin tinitingnan para masiguro doon na tama at nasa oras ang bawat turok na matatanggap mo. At dahil napag-usapan na natin ang pagiging on time, pag-usapan naman natin kung gaano kahalaga yung schedule. Bawat turok, bawat petsa na nakalagay dyan sa card mo, critical yan para sa kumpletong proteksyon mo. Pero syempre, naiintindihan namin. Minsan may mga nangyayari talaga na hindi inaasahan. So, ano ang gagawin mo kung sakaling, for some reason, na-miss mo yung schedule mo? Simple lang ang sagot. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Punta ka kaagad sa center o kung hindi kaya, tawagan mo kami agad-agad. Tutulungan kami kung ano yung susunod na gagawin. Ang importante, kumilos ka kaagad. Ayan na, malapit na tayo matapos. Kapag nakumpleto mo na ang lahat ng turok mo, may isang huling-huli na lang na napaka-importanting bagay na kailangan mong gawin. At congratulations! Natapos mo na ang buong serye ng bakuna mo. Ang galing! Ngayon, ang huling-huli mong gagawin ay kunin yung vaccination card mo at itago sa isang safe na lugar. Huwag na huwag mo yang iwawala ha. Mahalagang record mo yan para sa future. Ayan, ang galing-galing mo. Kita mo, yung simpleng pagsunod mo sa mga paalalang to, yan na ang pinakamalaking proteksyon mo sa sarili mo. Maraming salamat sa iyong kooperasyon at laging mag-iingat.